Narito ang pagsasalin sa wikang Filipino-Tagalog na iniaangkop sa konteksto ng Pilipinas gamit ang tamang balila at mga pangalang ibinigay. Kumusta sa inyong lahat? Gusto ko munang tanungin kayo ng isang tanong. Kumusta ang inyong mga binti at paa? Kapag nakakaramdam kayo ng paninikip ng dibdib, mabilis na tibok ng puso, o pagkahilo agad kayong nababahala kung may problema ba sa inyong puso o utak? Hindi ba? Ngunit kung ang inyong mga binti at paa ay medyo nanlalamig lang, paminsan-minsang pinupulikat o medyo namamanas, iniisip nyo ba na, hay nako, tumatanda na talaga, normal na senyales lang, o baka pagod lang at mawawala rin pagkatapos magpahinga? Kung ganito talaga ang iniisip nyo ang videong ito ngayong araw, ay kailangan ninyong panoorin hanggang sa huli dahil maaari itong magligtas ng inyong buhay sa kritikal na sandali. Ngayon ibubunyago sa lakas ng buhay ang isang katotohanan na binabalwala ng 90% ng mga tao. Ang ating mga binti at paa ay talagang alarm system o kubabala para sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo ng buong katawan. Ang maraming kakaibang senyales na ibinibigay nito ay hindi maliliit na problema, kundi ang huling sigaw ng inyong mga ugat bago sila tuluyang bumigay. Sa videong ito, ituturo ko sa inyo bilang si Dr. Emilio Navarro kung paano kilalanin ang 4 na nakamay na babala mula sa inyong mga paa at ibibigay ko sa inyo ang isang paraan ng pagpapabata ng ugat na ginagamit ng mga authoritative na cardiologist. Sa huli, ibubunyag ko rin ang 3 uri ng nakamay na almusal na halos araw-araw nating kinakain at sasabihin ko kung bakit sila ang numero 1 pumapatay at nagpapabilis ng pagkasira ng inyong mga ugat. Pagkatapos panoorin ang videong ito, hindi lang ninyo matututunan kung paano suriin ang kalusugan ng inyong ugat sa bahay, kundi matututunan din ninyo ang golden rule na tunay na magproprotekta sa puso at ugat nyo at ng inyong pamilya. Sandali lang muna bago tayo pumasok sa main topic. Kung nagmamalasakit kayo sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, pakiclick muna ang subscribe button at i-on ang notification bell ng lakas ng buhay. Kung pinapanood nyo ito at nakaka-relate kayong mag-type ng 1 sa comment section. Kung kayo naman ay dumaranas ng katulad na karamdaman, mag-iwan ng mensahe sa ibaba at sisikapin kong sagutin ang inyong mga tanong. Sige, simulan na natin agad. Bakit nga ba sinasabing ang mga binti at paa ay ang mga sentinel o tagapagbantay ng ating mga ugat? Isipin nyo, ito ang sistema ng daluyan ng dugo sa ating buong katawan ay parang isang malawak na network ng trapiko. Ang puso, ang main, pump, ang aorta, ang expressway, at ang mga ugat na umaabot sa ating mga paa ay ang mga maliliit na kalsada sa pinakadulong baryo. Kapag ang expressway ay nagsisimula ng magkabuhol-buhol o luma, ang unang nakakaramdam nito ay kadalasang mga pinakamalayo at pinakadulong kalsada. Kaya ang abnormalidad sa binti at paa ay kadalasang mas maagang nagpapakita ng problema sa buong sistema ng dugo kaysa sa ibang bahagi ng katawan. Ngayon pakisuri kung ang inyong mga binti at paa ay nagpapakita ng 4 na uri ng sigaw o babala na ito. Mayroon ba kayong ganitong karanasan? Kahit hindi naman malamig ang panahon o kahit nakakumot na kayo, pakiramdam nyo ay may isang paa o parehong binti na nanlalamig mula loob hanggang labas. Kahit anong gawin ay hindi umiinit. O kaya naman pagkaupo o pagkalakad ng saglit, madaling namamanhid ang binti at paa. Maraming nag-aakala na ito ay kulang lang sa blood sugar o dahil matanda na kaya mahina ang sirkulasyon. Mag-ingat po kayo kung ang panlalamig at pamamanhid na ito ay tuloy-tuloy at kapag hinawakan niyo ang 2 paa ay kapansin ay pansin ang pagkakaiba ng temperatura. Mainit ang isa yelo. Ang isa dapat na kayong maging alerto. Posibleng ito ay pagbabara na ng arterial blood vessels. Ang ating mga artery ang responsable sa pagdadala ng sariwang dugo
na may oxygen at nutrition mula sa puso papunta sa buong katawan. Ang malusog na artery ay malambot at elastiko. Pero sa pagtanda o dahil sa hindi malusog na pagkain, ang mga basura sa dugo tulad ng sobrang kolesterol at trigly ay naiipon sa dingding ng ugat parang libag sa tubo ng tubig na bumubuo ng plaque o sclerosis. Ang mga plapatigas at nagpaparupok sa ugat at pinapasikip ang daanan ng dugo. Parang 4-row-line highway na naging one-way na lang dahil sa traffic. Hindi makadaloy ng maayos ang dugo papunta sa pinakamalayong binti at paa. Kapag hindi nakakuha ng sapat na dugo ang inyong paa, natural na manlalamig at mamanhid ito. Tuturuan ko kayo ng isang napakasimpleng self-test. Umupo kayo gamitin ang inyong hintuturo at gitnang daliri at dahan-dahang ilapat sa pinakamataas na parte sa gitna ng inyong paa. Instead, pakiramdaman nyo may pulso ba kayong nararamdaman? Dorsalis pedis palse. Kung ang pulso ay napakahina o hindi na makapa at ikumpara sa kabilang paa, kung may malaking pagkakaiba, ipinapaalala nito na ang artery sa inyong binti ay maaring masikip o barado na. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong may problema sa pagtigas ng ugat sa binti ay may mas mataas na panganib na atakihin sa puso o ma-stroke sa loob ng 5 taon kumpara sa normal na tao. Dahil ang pagbabara ng ugat ay problema ng buong katawan. Kung barado sa binti malamang, ay delikado na rin ang lagay ng ugat sa puso at utak. Nakakatakot man isipin ang ganitong kinakalawang na tubo. Huwag mag-alala. May mga natural na sangkap sa ating hapagkainan na makakatulong magtanggal ng kalawang na idetalye ko mamaya. Pangalawa, tungkol sa pamumulikat ng binti. Sigurado ako 99% sa inyo ang unang reaksyon ay kulang ba ako sa calcium? Kaya iinom ng gatas, kakain ng calcium supplements. Pero tuloy pa rin ang pulikat. Lalo na sa gabi habang natutulog, biglang maninigas ang binti. Napakasakit. Ngayong babaguhin ko ang inyong pananaw. Ang madalas na pamumulikat sa mga nasa middle age at matatanda ay kadalasang hindi dahil sa kakulangan sa calcium, kundi ang inyong mga ugat ay sumisigaw ng tulong. Paano malalaman ang kaibahan? Ang susi ay ang sintomas na tinatawag na intermittent claudication. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag naglalakad kayo ng ilang daang metro o kahit ilang metro lang, nakakaramdam kayo ng pangangalay at sakit sa binti, parang naubusan ng lakas at kailangang tumigil at magpahinga ng ilang minuto bago makalakad. Ulit. Paglakad ulit, sasakit na naman. Ang ganitong lakad-hinto na penomena ay tipikal na senyales. Kung ganito ang nararanasan nyo at sinasabayan pa ng pulikat sa gabi, halos sigurado na ang inyong muscle sa binti ay nakakaranas ng matinding kakulangan sa oxygen. Pareho ang prinsipyo nito sa pagbabara ng artery na binanggit ko kanina. Kapag nagpapahinga, mababa ang pangangailangan ng muscle sa oxygen. Kaya kahit medyo barado kaya pa, pero kapag naglakad na, kailangan ng maraming oxygen at enerhiya. Ang baradong ugat ay parang fuel line na naipit. Hindi mabigyan ng sapat na gasolina, dugo at oxygen ang makina muscle. Kapag kulang sa oxygen, magpoproduce ang muscle ng lactic acid at ibang dumi na nagdudulot ng matinding sakit at panginginig. Parang kotseng barado ang fuel line, tapos pilit niyong tinatapakan ng silinyador, mamamatay talaga ang makina o masisira. Kaya huwag nang isisi sa kakulangan ng calcium ang lahat ng pulikat. Posibleng ito ay ang pinakamasakit na paraan ng katawan para babalaan kayo sa seryosong pagbabara ng ugat. Ang solusyon dito ay kung paano palakasin ang pump ng dugo sa ating binti na ituturo ko rin mamaya. Kung ang naunang dalawa ay chronic o pangmatagalang babala, ang susunod ay ang pinakamapanganib at pinaka-urgent, deep vein thrombosis, DVT. Pakisuyong tingnang mabuti ang inyong mga binti. Mayroon bang isang binti, lalo na sa may binti CF, na biglang namaga ng walang dahilan? Kapag diniinan ng daliri,
lumulubog ang balat at matagal bago bumalik. At ang namamagang binti na ito ay madalas masakit na mumula o nangingitim ang kulay at mas mainit kapag hinawakan kaysa sa kabila. Kung mayroon kayong ganitong sintomas, parang awa nyo na. Huwag maging kampante at mas lalong huwag ninyong pipisil-pisilin, imamasahe o lalagyan ng hot compress dahil posibleng ito ay DVT o pamumuo ng dugo sa malalim na ugat. Isang time bomb na nagtatago sa inyong binti. Ang ugat natin ay may artery palabas at vein pabalik. Ang veins ang nagbabalik ng maruming dugo sa puso at baga para linisin. Kung dahil sa laging nakaupo, dehydration o ibang dahilan ay bumagal at lumapot ang dugo, madaling namumuo ang blood clot o thrombus. Ang clot na ito ay parang aksidente sa one-way na kalsada na nagpapabara sa lahat. Hindi makabalik ang dugo na iipon sa ibaba, kaya namamaga at sumasakit ang binti. Pero hindi iyan ang pinakakatakot. Ang pinakakatakot ay ang cloth na ito ay hindi fiksado. Kung pipisilin nyo o imamasahe o biglang kikilos ng marahas, pwedeng matanggal ang cloth at maging killer on the loose. Aagos ito pataas, dadaan sa puso at didiretso sa baga pulmonary embolism. Ito ay isang emergency na may mataas na fatality rate at pwedeng pumatay sa maikling oras dahil mawawalan ng hininga ang pasyente. Kaya tandaan, kapag may hindi pantay na pamamaga sa isang binti, ang tanging gagawin ay panatilihing hindi gumagalaw ang binti. Huwag maglakad-lakad at tumawag agad ng ambulansya o magpahatid sa pinakamalapit na emergency room. Karera ito laban kayatayan. Paano maiiwasan ang ganitong clot? Ang susi ay sa pag-inom ng tubig na pag-uusapan natin mamaya. Ang huling babala ay napakatago at madalas hindi iniuugnay sa kalusugan ng ugat. Tanggalin niyo ang inyong medyas at tingnan ang inyong paa at mga daliri. Noong bata pa may mga balahibo ba diyan? Ngayon, napapansin niyo bang numinipis o nawala na ang mga balahibong yon nang hindi niyo namamalayan? Tingnan din ang kuko sa paa. Sobrang bagal ba humaba, makapal, marupok, at walang kintab? Madali bang mag-crack? Kung napansin niyo ito, hindi ito simpleng pagtanda, kundi direktang senyales ng paghina ng inyong ugat. Ang ating hair follicles ay parang binhi sa lupa. Kailangan ng sapat na patubig at pataba dugo para tumubo kapag ang ugat sa binti ay barado at humihina ang supply ng dugo, ang mga nasa dulo, hair follicles. Ang unang isinasakripisyo dahil walang nutrition namamatay sila at nalalagas ang balahibo. Ganon din sa kuko kailangan ng dugo sa ilalim ng nail bed. Kung kulang sa supply ang tutubong kuko ay parang malnourished, marupok at pangit. Kaya ang pagkalagas ng balahibo sa paa at marupok na kuko ay nagsasabing ang edad ng inyong ugat ay mas matanda pa sa inyong tunay na edad. Ang buong sistema nyo ay tumatanda at nasisira na. Ito ay malakas na signal na kailangan nyo ng baguhin ang inyong lifestyle. Alam kong nakakabahala ang mga ito, pero maniwala kayo sa akin si Dr. Emilio Navarro na ang katawan natin ay may kakayahang mag-repair. Ang layunin ng babalang ito ay gisingin tayo, hindi takutin. Ang ibabahagi ko ngayon ay hindi mahal na gamot, kundi vascular rejuvenation technique na may 3 hakbang. 1. Linisin ang ugat. 2. Palakasin ang daloy at 3 araw-araw na pag-aalaga. Una, linisin ang ugat. Ang basura sa ugat ay galing sa kinakain natin, kaya kailangan nating kumain ng tama. Ire-rekomenda ko ang 3 kalesa o 3 carriages na natural na tagalinis, dietary fiber. Lalo na ang soluble fiber, parang sponge ito ng mantika. Halimbawa, oats, mansanas, okra. Kapag pumasok ito sa tiyan, sasama ito sa bile acid na gawa sa cholesterol at ilalabas sa dumi. Dahil kulang na ang bile acid, kukuha ang atay ng cholesterol sa dugo para gumawa ng bago. Sa prosesong ito, nababawasan ang bad cholesterol sa inyong ugat. Ayon sa The Lancet,
Ang 25 grams ng fiber araw-araw ay nagpapababa ng sakit sa puso ng 15% good fats, unsaturated fatty acids. Hindi lahat ng taba ay masama. Ang kailangan natin ay omega-3 mula sa deep sea fish, gaya ng salmon tuna o tanige, galunggong na mayaman sa langis. Pinipigilan nito ang pamamaga ng ugat, pati na rin ang olive oil at nuts na nagpapataas ng good cholesterol, natural antioxidants. Kung ang plalawang ang free radicals ang nagpapabilis ng kalawang, ang antioxidants naman ng anti-rust, makukuha ito sa makukulay na prutas at gulay blueberry, kamatis, lycopene, broccoli. Pinoprotektahan nito ang dingding ng ugat. Pangalawa, palakasin ang daloy sa pamamagitan ng galaw. Tandaan ang Formula Aerobic Exercise Plus Resistance Training. Aerobic mabilis na paglalakad, jogging, swimming, pagbibisikleta. Pinapataas nito ang good cholesterol HDL na parang truck ng basura na humahakot ng dumi pabalik sa atay. Mag-ehersisyo ng 150 mong minuto. Kada linggo, 30 means 5 beses. Secret weapon para sa binti resistance training, lalo na ang paging JIT o toe raises, he lifts. Ang ating binti calf muscles, gastrocnemius ay ang ating pangalawang puso. Kapag nagko-contract ang muscle na ito, parang pinipiga ang sponge para ibomba ang dugo, pabalik sa puso laban sa gravity. Napakasimple lang. Tumayo o umupo. Pagdikitin ang paa at itaas ang sakong tiptoe ng 1,000 segundo. Tapos dahan-dahang ibaba. Gawin ito ng daang beses kada araw habang nanonood ng TV o naghihintay. Iwas ito sa manas at baradong ugat. Pangatlo, ang tamang pag-inom ng tubig. Ang malapot na dugo ang ugat ng blood clot. Golden time. Pagkagising sa umaga uminom ng isang basong maligamgam na tubig, mga 200 ml. Pinakamalapot ang dugo sa umaga, kaya iwas ito sa stroke, heart attack. Uminom din ng kaunti bago matulog. Paunti-unti. Huwag lalaklak ng marami kapag uhaw na uhaw lang. Nakakasama ito sa puso. Uminom ng ilang lagok bawat bingpi sa 2 oras. Target ang PC hanggang 2 LRO. Kada araw, piliin ang tama. Tubig ang pinakamaganda. Pwede rin ang tsaa, green tea o lemon water na walang asukal. Huli, iwasan ang 3 nakamamatay na almusal na sumisira sa ugat, pritong tinapay at soy milk, kape gaya ng mga pritong donut, bitu-bichu o yutiao. Puno ito ng trans fats na mas masahol pa sa taba ng baboy. Pinapataas nito ang bad cholesterol at nagdudulot ng pamamaga sa ugat. Mayroon din itong acrylamide na nakakalason sa ugat. Maalat na lugaw at ulam lugaw na may kasamang maalat na itlog tuyo o mga dilatang karne pickles. Ang sobrang acid sodium ay nagpapataas ng presyo ng dugo. High blood. Pinapasikip nito ang ugat at pinabibigat ang trabaho ng puso. Matatamis na tinapay at kakanin cake. Matatamis na tinapay o biskuit sa umaga. Ito ay refined carbs na nagpapaspike ng blood sugar. Ang sobrang asukal ay dumidikit sa ugat. Glycation, AGS na nagpapatigas, at nagpaparupok dito parang lumang goma na madaling maputol. Sa pagtatapos, natutunan natin ang 4 na babala ang solusyon sa pagkain at galaw at ang mga iiwasan. Tandaan ang motto natin. Tingnan ng binti kumain ng 3 mahusay fiber, good fat antioxidants. Gumalaw ng 2 aerobic tipo. Uminom ng tubig at iwasan ng 3 puti. Pritong harina maalat matamis. Ang pag-aalaga sa ugat ay hindi dapat simulan kapag may sakit na. Ito ay para sa kalidad ng inyong buhay sa pagtanda, para makapamasyal pa kayo sa magagandang lugar sa Pilipinas at makapaglaro kasama ang mga apo sa halip na nakaupo lang sa wheelchair. Ang kalusugan ang pinakamahalagang regalo sa sarili. Magsimula ngayong araw. Ako si Dr. Emilio Navarro para sa lakas ng buhay. Hangad ko ang inyong kalusugan at mahabang buhay.